So, good day no mga dre. Bali, welcome back to my vlog. So, ito nga pala yung mga crayfish natin yan. Papahinga muna sila sa mga hides nila. So, for today's video is, ano muna tayo? Water change tayo nitong mga tank natin. Kasi, kung mapapansin nyo, medyo madumi na. So, bali, 3 weeks na to bago ko ma-water change yan. Kung makikita nyo, goods naman, malinaw-linaw pa rin naman yung tubig, pero madami nang dumi sa ilalim. So, try na natin mag-water change yan. Bali, kung sa mga nagtatanong ng setup natin, ayan lang yung setup natin. Bali, may mga hides lang tayo dyan, may mga floating plants tayo dyan. So, tapos naglagay tayo ng mga lava rings dyan. Nakakatulong din yan para sa mga good bacteria natin mga dre. Yan, yan sila tumitira. So, tara, samahan nyo ako. This is your boss, Boss Kayla Hobbies, and welcome to my vlog. Boss Kyla. So yun nga mga dre, no? Bali, nagpatay tayo ng aerator kasi nga mag-water change tayo. Yan. So yun nga mga dre, no? Bali, gagawin lang natin is sasaipon lang natin lahat ng mga dumi sa ilalim. Gaya yan, no? Madami-dami tayong mga dumi dito sa ilalim na to. So bali, ang ginawa natin is meron lang tayong hose. Tapos, yan, dinugsungan ko lang nung alam naman natin yan sa mga nag-aquarium yung siphon na ganyan. Dinugsungan lang natin sa hose para mas mahaba. So yan. Yan lang gagawin natin mga dre. Hindi ko na sila ganong ginagalaw dyan. So yung pinaka general cleaning ko is talagang yan. Pinatanggal ko yung mga hides nila. So ngayon is pang maintenance lang. Yan, bawas-bawas lang ng dumi. Hindi naman ganun kadumi yung tubig natin kung makikita nyo yan, no? Clear na clear pa hanggang mawala lang yung mga ano dre, yung mga dumi sa ilalim. Siguro ang water change ko is so bali huwag kayo lalagpas ng 50% pag nagwa-water change kayo para iwas water shock sa mga alaga natin, no? Pag nag-refill na tayo ng tubig. So yun nga mga dre, no? Bali nakapagtanggal na tayo ng tubig mga siguro ang natanggal natin is 30 to 40% lang. So goods na sa kanila yon para kapag nag-refill na tayo ng tubig hindi sila ma-water shock. Advice ko na rin mga dre, if magpapalit kayo ng tubig, gumamit na lang kayo ng mga water conditioner. Yan, gaya ng ganito, mura lang naman yan. So hindi na natin papakita yung brand yan. So yung mga nag-fish caping na, alam na yan kung ano yan, no? Bali, mas maganda maglagay muna ng ganito bago kayo mag-refill ng tubig para kahit pa paano mabawasan yung mga substances dun sa tubig, yung mga metal, ganon. Yan, chlorine, nakakatulong. Yun nga pala. Kasi kung gumagamit kayo ng sa nawasa, mataas yung chlorine yan. So mas maganda talaga i-stock nyo muna yung tubig bago nyo ilagay sa mga tap nyo, no? Gaya tayo, meron tayong mga balde dyan, yung mga nakastock na tubig na din dyan. So yan yung gagamitin natin. Tapos bago tayo maglagay, lagay muna ng water conditioner. So yun nga mga dre, no? Bali nakapag water change na tayo. Yan, nakapagdagdag na rin tayo ng mga water plants dyan, yung duckweeds natin tsaka yung water lettuce. So yan nga, monitor pa natin sila. Bali ang checking ko pala ng buried female is every 2 weeks. Gaya yan, sinabay ko na rin sa pag-water change
yung pag-check sa kanila. So yun nga mga dre, bali elaborate lang natin yung mga ginawa natin during water change based on my experience. So sa akin gumagana, so sa inyo testingin nyo muna. So bali ang ginawa natin is nag water change tayo ng not more than 50%. Siguro ang water change ko nasa 30 to 40% lang para iwas water shock. Tapos sa mga gumagamit ng poso ay ng nawasa pala, mas maganda gumamit tayo ng mga water conditioner. Yan. Tapos pag water change mga dre, kung maganda na may filtration system nyo, ang ina-advise ko, wag masyadong madalas para hindi rin sila gano'n nabubulabog. Yan, para kasi once na hindi mo sila binubulabog, yan, parang mas ano sila, mas healthy, mas productive sila para mag-breed, no? Yan. So makikita nyo, crystal clear na ulit yung tubig natin. Clear pa rin naman kanina pero mas maganda yung quality ngayon. Nabawasan na natin mga dumi-dumi tsaka yung mga sobrang pagkain dyan. Yan. Tutur ko muna kayo dito sa farm natin, sa mini backyard natin mga dre, no? So mga dre, bali ganito yung setup natin sa buried female natin. Yan. Yung unang setup natin is yun na yung tinuloy natin. Ang ginawa natin, pinaka-condition lang natin itong tubig. Gumamit tayo ng mga talisay leaves. Yan. Kaya kung makikita nyo medyo brownish yung tubig na yan. So yan. Dito meron tayong buried female dyan. Nakatago lang sa hides. So dito meron tayong mga fry ng gapi natin. Yan, padamihin natin para magamit natin pangkain ng mga kitikiti sa mga susunod na mga pang setup natin. Yan. So yan lang yung setup natin mga dre. Aerator lang. May aerator tayo dyan. Tapos hides. Tapos mas maganda maglagay kayo ng cover, no? Para dahil nga mga escape artists yung mga crayfish natin, para maiwasan natin yung pagtakas nila, no? Bali mga dre, pakita ko na rin sa inyo itong backyard natin. So meron tayong mga kalapati dyan. Makita nyo, ito yung mga breeder natin. Nag-aalaga di tayo ng mga fancy breed ng kalapate mga dre. Yan. Mga German beauty na lang yung natira sa atin. Yan. Tapos dito yung mga stock bird natin na kasi nung pandemic wala tayong magawa, so naglibang tayo dahil nga talagang nasa puso natin pag-alaga ng hayop. Kaya napadami ko sila, yung mga kalapate na yan. So nakasali na tayo ng karera. Sa mga palad, hindi natuloy kasi may nangyaring hindi inaasahan. So, yun nga. Bali ngayong susunod na derby dito sa club namin is subukan ko na maglaro ulit. Yan, marami na tayong panglaro ulit mga dre. Yan. Susunod na topic din natin yung mga kalapate natin. Yun nga pala mga dre, yan may pinaplano tayong bagong gawin. Yan, magsa-setup tayo dito na sa harap ng bahay namin. Bali yung may kaibigan tayo ng mga gamit na ganyan sa murang halaga. So bali ang gagawin natin mga dre, yung mga crayfish natin dun sa backyard na sa likod is lilipat na natin dito sa harap. Yan, para mas maganda-ganda yung pwesto nila. Bali, ang future plans natin is 3 layer yan. Maglalagay tayo ng pupunuin natin ng mga crayfish yan. Tapos itong, bali isang buo kasi itong frame na yan. So mataas yan. Tapos itong gagawin natin sa pinutol natin na frame na to is papantay na natin dito sa kabila. Magiging 3 layer din yan, no? Tapos pagpasensyahan nyo na yung parol natin dyan mga dre. Bali, wala na talagang tanggalan yan. Bali, hanggang Pasko na ulit yan dyan. Ewan ko next week kung matatanggal pa natin. Yun. Kung makikita nyo sa mga short videos natin, sa mga nakasubaybay dito sa channel ko, meron din tayong dito sa labas natin, meron din tayong manukan. Yan. Bali, actually sa tito ko to, yan, meron din tayong setup na ganyan. Kaya kung makikita nyo, meron tayong napupus na mga manok. Yan, dyan lang yan.
So soon, topic din natin yan, manok. Bali ang magiging topic natin dito sa channel natin is as of now pa lang, meron tayong fighting rooster, racing pigeon. Yun nga, hindi mo wala ang mga crayfish natin. Kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Tapos mga dre, bali may bago tayong Facebook account. So popost ko na lang din dito. Paki-follow na rin mga dre. Yan, malaking tulong sa atin yan para makapag-video pa tayo ng mas maraming, makapag-produce pa tayo ng mas maraming video, no? So soon magpi-face reveal din tayo mga dre. Kahit maliit pa tong channel natin. So ulitin ko mga dre, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.